Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Good morning. Isang napakagandang araw ng Lunes sa ating lahat, sa inyo, sa atin. Isang mainit na umaga ng September 29, 2 araw na lang, October na. Sabi ko mainit na umaga dahil sumikat na po ang araw. At ito naman yung pinakaaantay ng ating mga kababayan na naglaba nung Sabado, Linggo, yung dire-diretso ang sikat ng araw. Kasi kahapon okay po ang panahon. Pero early in the morning, magkakasama-sama po tayo hanggang alas 8 ng umaga sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Kasama niyo po, Liway Manantan ni Paragire. At sa technical, kasama natin Kaaron Richard Olanday. Lagay ng kakalsadahan dito sa lungsod ng Dagupan, at least yung mga nakita ko po, personal, dyan sa may Mayombo mula dito sa Perez Boulevard, Perez Junction, pababa, tubig pa hanggang sa kayang tanawin ng aking mata, hanggang sa lampas ng, bandaron pa, lampas ng paradahan ng pangalan nito, Victory Liner dyan sa Mayombo. Hanggang sa lampas pa siguro to ng Bulinaw Bank. Hindi ko lang alam kung hanggang sa may Villaflor, BHF. Bumaba ng konti. Pero kaya na ng mga maliliit na sasakyan yung pagpaakyat dyan sa may approach ng Mayombo, Perez Junction. Dito naman po sa may Rizal Street, ang baha, mababa na. Pero mula dito sa may junction ng A.B. Fernandez hanggang sa may tapat o lampas ng PUI. Banda doon, from kanto ng Rivera hanggang sa Perez, wala na pong tubig doon. Pero nakikita po nating mga post dito na may sa downtown area, doon sa may downtown mismo, meron pang tubig, may alam niyo yung tapat ng ng overpass. Tapat ng City Hall. Pero before that, ang tubig nasa gilid-gilid na lamang. May schedule ba high tide ngayon? Dito sa lungsod ng Dagupan, yun po yung post ng kahapon ng lokal na pamahalaan ng Dagupan. Yung nakita ko yung post ni Mayor Belen Fernandez, localized ang cancellation ng klase. Ibig sabihin, depende na sa school kasi syempre sila yung nakakaalam ng sitwasyon.
Ayan, localized suspension in Dagupan City. Magpapatupad ng localized suspension of classes ngayong araw, Lunes, September 29, ang pamahalaang lungsod ng Dagupan, bunsod ng patuloy na pagbaha sa ilang mababang bahagi ng syudad. Layunin nitong tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang nagpapatuloy ang monitoring at clearing operations. Kasalukuyan ding nasa ilalim ng state of calamity ang lungsod dahil naman sa pinsalang dulot ni Bagyong Nando. Ang localized suspension ay pansamantalang pagtigil ng klase na ipinatutupad lamang sa mga piling paaralan o barangay na direkteng apektado ng kalamidad. Yung hanggang ngayon underwater pa po sila. Ibig sabihin, hindi lahat ng paaralan sa lungsod o probinsya ang kanselado, tanging mga lugar na apektado lamang. At yung localized na yan, liitan nyo pa. Kung yung panggagalingan naman ng mga bata, panggagalingan ng anak nyo, yung dyan sa lugar ninyo, sa barangay nyo ay baha pa rin, ay huwag nyong papasukin yung bata. Inform na lang niya yung kanyang advisor para at least may alam naman nila. At alam nila kung ano yung kalagayan ng kanilang mga estudyante. Dahil alam po natin ang mga guro, kahit na apektado rin sila ng kalamidad, kahit underwater po yung kanilang lugar, inaalala pa rin nila yung kanilang mga estudyante. Sa bayan ng Kalasyaw, wala pa ring pasok. Understandable po yun dahil marami pang barangay ang underwater at hindi pa agad-agad masusolusyonan o matatapalan yung nag-erode na bahagi ng dike dyan sa may sinukalan Marusay River. Dahil sabi nga po ni Sir Freddy Villacorta ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Center, siya ang DRR officer ng Kalasyaw, sabi niya kasi malawak yung span nito, ilang metro, malapad kasi dike nga malapad yan at malalim. Plus yung mabilis yung flow ng tubig, so talagang mahihirapan. Pag medyo bumaba na daw yung tubig dyan sa may sinukalan Marusay River, that will be the time nakakayanin na siguro na umpisahan nila yung sandbagging. As to how, saan nila idadaan, ayan, alamin natin sa mga, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayong araw na makapanayam, kung hindi man si Mayor Patrick Agustin Karamat ay ang kanilang MDRRM officer, si Sir Freddy Villacorta. Basta yun po yung tandaan, pag hindi man nagdeklara ng cancellation ng klase in all level o ilang level ang yung lokal na pamahalaan, always, ayan, yan din yung alituntunin ng national government. Kung hindi man declaration, mas malawakang declaration, na nagiging localized yan, depende na sa situation sa barangay at sa paaralan. And then, depende sa sitwasyon dun sa lugar na panggagalingan ng mga bata. Always, ang tandaan po natin ay siyempre yung kapakanan ng lahat. At kung hindi pumasok yung teacher, ay huwag nyo, intindihin nyo rin, baka talagang mahirapan siyang lumusong naman sa tubig baha mula sa kanyang tahanan. Pero ito po yung report, mga kaibigan, umaabot na sa 13 million na mag-aaral ang naapektuhan ng suspension ng klase dahil naman sa pananalasan ng bagyong si Opong at southwest monsoon. At sa ulat nga ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng Department of Education, naitala ang naturang datos hanggang nitong September 27. 27 yan po ay nung Sabado. Meron ding naapektuhang 569,251 teaching at non-teaching personnel mula sa 23,796 public schools sa 128 na schools division sa buong Pilipinas. Not buong Pilipinas, sa 13 rehiyon sa bansa kasi 17 ang ating rehiyon. Samantala, abot naman sa 1,370 silid-aralan sa buong bansa ang napinsala ng bagyo. So just imagine yung kung nalubog sa baha, mas minimal pa yon kesa yung ang daming nasira sa structure dahil naman sa malakas na hangin, malakas na bagyo. Kasi kung baha, yan, linis-linis, plus pwedeng i-repair siguro yung mga gamit, yung ilang gamit na nababad sa tubig baha. Pero kung nilipad yung bubong, nasira ang
nasira ang walls, malaking problema yan. So, okay. So, sa kasalukuyan, nasa 121 na paaralan ang nagsisilbi bilang evacuation centers. Isa pa yan, kung ginagamit as evacuation center, hindi makakapag face-to-face na klase. Naitala umano ang pinakamataas na bilang ng mga paaralang ginagamit bilang evacuation centers sa Cavite, Laguna, sa Calabar Zone area, nasa 72. Ano yung Calabar Zone? Yan yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. At sinundan ito ng Eastern Visayas. Talagang sila yung hinagupit nitong si Bagyong Opong. Nando at saka, but more on si Opong kasi malakas na hangin yung kanyang dala. Eastern Visayas, particularly Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at saka Northern Samar kasama na ang Biliran. So merong 35 na paaralan na ginagamit as evacuation centers. Samantala sa schedule naman ng high tide, tignan natin ngayong Monday. First tide ay 12:41 a.m. madaling araw. Kanina midnight. And second tide ay, anong ibig sabihin nung pula? Arrow down, pababa? Okay, mamaya, alamin natin yan kay hindi ko masyadong maintindihan. Alamin natin kay Kaaron sa ating tech. Lunes, siguro may regular session na ang Sangguniang Palalawigan. Ang presiding officer, walang iba kundi si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino at syempre flag raising program ceremony dyan sa may Capitol Plaza sa Lingayen, sa Capitol Complex sa Lingayen. Dito sa lungsod ng Dagupan, di natin alam kung paano yung kanilang gagawin. Ganon din sa Kalasyaw. Yung kanilang sports center ay ginagamit as evacuation center. Pero dun sa harapan ng kanilang munisipyo, mukhang wala ng tubig. Sabi nga ni Sir Freddy Villacorta nung nakapanayam natin, I think that was ang pinakahuli nung Saturday. Sabi niya, mabilis na humupa yung tubig baha dyan sa poblasyon. Yung mga katabi nito, papuntang Mangkop. Alam niyo kung bakit? Ang sabi niya, mabilis humupa yung tubig dahil sa nabuwang nga yung part ng dike, earth dike, lupa po yon, hindi yung konkreto, earth dike dun sa bahagi ng Sinukalan Marusay River. So lahat talagang sa lakas ng flow ng tubig palabas sa ilog, daan dun sa nasabing nag-erode na bahagi ng dike, mabilis siyang nag-subside at nawala yung tubig baha dyan sa may poblasyon, dyan sa Kalasyaw. Tingin po tayo sa update mula naman sa Pangasinan PDRRMO, dam status ng San Roque Dam. Tumaas pa rin Nung program natin nung Saturday, nasa 272 point something meter above sea level ang level ng tubig sa San Roque Dam. Pero as of September 29, post po ito kaninang 56 minutes ago ng Pangasinan PDRRMO, tumaas yung tubig sa San Roque Dam. Ang level ngayon ng tubig ay 273.04 meter above sea level. Yan, 273 ngayon, 0.04 meter above sea level. Ang level ng tubig sa San Roque Dam, kumpara nung kahapon, September 28, ay 273 flat meter above sea level. So, tumaas ng 0.04. At yung inflow, mas malakas kahapon, kaya tumaas ng bahagya. So, ang inflow kahapon, ibig sabihin yung tubig na pumapasok sa San Roque Dam mula sa Itogon, Benguet, mula sa kabundukan ng Benguet na dumidiretso ang tubig doon sa San Roque Dam. Kahapon ang level ay
Ang inflow, ang pumapasok kahapon ay 372 cubic meter per second. Kumpara ngayon, bumaba. Pero wala, tumaas na yung level ng 0.04. So bumaba ang inflow na sa 308 cubic meter per second. Ang outflow pareho lang na 223 cubic meter per second. So nananatiling walang nakabukas na gate sa San Roque Dam Spillway. So sarado po lahat yon. So sa mga bibiyahe, ingat-ingat lang po sa mga nagdadrive ng motor. Nakita po natin napakaraming mga vehicular accidents na involve ang motor nitong mga nakaraang araw. Huwag ho kayong nagmamadali palagi, hindi yung para kang kayo ang king of the road. At sinasabi nga natin palagi, huwag niyong habulin si kamatayan. Good morning kay Engineer Ogie Ventanilla. At syempre yung pagbati natin ng happy birthday kay Ma'am Maria Linda Ventanilla ng DepEd Dagupan. Oras na po natin, 6:26 ng umaga, magbabalik po tayo pagkatapos lang ng ilang paalaala. Orly in the morning. DWIC. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Paulinimen. Mabisa ang Paulinimen, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Paulinimen, at Paulinimen. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan, no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahit.
Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning.
Alas 6:35 na mga kaibigan at kayo pa rin po ay nakikinig sa Early in the Morning. Kasama niyo po Liway Manantan ni Paragiren. Okay, eto saludo rin naman po tayo dito. Kasama na po lahat ng volunteers, sa lahat po ng tumulong at nananatiling andyan na handang tumulong sa mga areas na nababaha pa rin o baha pa rin. Pero ito sa Philippine National Police mga kaibigan, kinilala ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na aktibong tumutulong sa paghahanda at pagresponde upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa kasagsagan ng 3 bagyong tumama sa bansa. Mula sa tropical depression na si Mirasol, si Typhoon Nando, hanggang sa bagyong Opong. Ayan, sinabi ni Chief PNP Nartates na ipinamalas ng mga tauhan ng PNP ang dedikasyon at sakripisyo sa pagtupad sa mandatong pagsilbihan at pangalagaan ang mga Filipino. Kabuang 6,610 individual ang na-rescue ng PNP sa isinagawang 42 search, rescue and retrieval operations sa buong bansa. Samantala, nasa 7,000 pulis ang ipinakalat naman para sa mahalagang operasyon na ito at maging sa restoration at pagsasaayos ng mga kalsada, kuryente at linya ng komunikasyon. At yun nga po, binigyan din ni Chief PNP Nartates na pangunahing tuon ng PNP ngayon na agarang makarecover ang mga komunidad at saka mamamayan. Plus, syempre, sa lahat naman ng mga miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management Council o Office, sa bayan, sa lungsod, sa mga lalawigan, ayan, maraming salamat po sa inyo. Dahil alam po natin, pagkataas ng alert status ay naka-alerto na lahat ng miyembro ng DRRM. At ang mga miyembro ng DRRM ay hindi lang po yung galing sa, hindi lang po yung sa, yung nagre-rescue, search and rescue, kasama rin yung sa health, sa social welfare, sa saan pa ba, sa at iba pa, maraming salamat po sa inyo. Good morning din kay Ryan Jane Soriano Reyes sa Isla de Putin, Libsong, Lingayen. At binabati rin niya ang kanyang misis. Good morning kay Afril. Tama ba? Afril ba? Kasi pag P, April, pag F, April Reyes at kay Noel Eson Santiago. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan. Eto, busy na sila. Kay Ernesto Musada, kung nagbukas ang OVP, hindi ko po alam. Wala po akong information. Ayan, pwede niyong i-message si Madam Kat Viray sa Messenger. In fact, hindi ko pa napuntahan yung kanilang opisina. Kung saan yung bagong opisina nila. Kung dyan sa may Old de Venecia, alam kung asan yung bagong opisina nila. Ang Old de Venecia ay meron pa yatang bahagi na may tubig. Mamaya mga kaibigan, bandang alas 7:30, meron po tayong 2 bisita. Mula naman sa PhilHealth, ayan, makikibalita po tayo sa kanila. Si Sir Joseph Manuel, ang Head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 1 o Regional Office 1, at si Ma'am Luvel Valenzuela, ang LHIO Coordinator, Membership Section, PhilHealth Regional Office 1. Kung meron ho kayong mga gustong itanong, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan sa phone number po natin, sa phone number ng DWIC. Pahingi ng number ka Aaron Richard, yung hotline natin. Plus, kung kayo naman ay naka Facebook Live, nanonood sa amin, pwede kayong magpadala later on ng mensahe sa Messenger. Kung anong gusto nyong marinig, maklarify sa PhilHealth. Mamaya po yan, bandang alas 7:30 dito po sa Early in the Morning.
Na under state of calamity ang lungsod ng Dagupan. Yan po ay inilabas kahapon ba o nung Saturday. Nagkaroon po sila ng special session para sa nasabing declaration. So yung tanong nga, di ba declared ng under state of calamity nung anong bagyo ba yon? Yung napakalakas at talagang binaha na naman po tayo. Pero ang sabi po, nilift pala yon. So dahil naman sa epekto nitong si Typhoon Opong, dahil sa malawakang pagbaha, ayan, itinaas na naman yung under state of calamity ang lungsod ng Dagupan. Ayan, ang hotline natin dito ay ano yung pinaka-ano dito sa dalawang to. Bigay tayo ng isang number. Yung una. So, pwede kayong mag-message dito po sa hotline ng DWIC Dagupan, 0920-954-8473. 0920-954-8473. Dahil sa malawakang pagbaha nitong mga nakaraang araw dito sa lungsod ng Dagupan, bago pa man na erode yung part ng earth dike dyan sa may Sinukalan, Marusay River dyan sa Calasiao, ay talagang naranasan na po natin yung matinding pagbaha. Tumaas yung tubig nung erode yung bahagi na yon. Pero before that, yun nga, ang bagal mag-subside ng tubig baha dito sa atin. Merong may open letter ng isang ang pangalan niya ay Ivan Pedroso. Pinost niya sa kanyang Facebook, tapos naging share na rin po yan. Actually, nabasa ko rin dito nung una pa. Sabi niya, open letter to Belen T. Fernandez. Bakit walang nakalagay mayor? Kasi pag mai-highlight yung bago ma-type yung pangalan, ilagyan mo before the first letter ng at sign para siyang naitag. Ayan, para kay Mayor Belen Fernandez and to her colleagues at the local government unit, sabi niya. I am Ivan, a BS Forestry student from UPLB. Sana nakikilala niyo pa ako. Ang pagbaha sa Dagupan ay mas lalong lumalala kada taon. Hindi ibig sabihin na pinataasan niyo ang kalsada ay okay na at hindi nababaha. Ito pa ang nakakagigil, parang ginagawa ninyong tanga ang mga Dagupenyo by one, elevating roads, tas ipapataas nyo rin yung drainage system. Number 2, pagpo-post na tumutulong kayo sa mga apektado ng baha na band-aid solutions lang din. Number 3, pagpapaniwala sa tao na normal ito sa Dagupan City by calling it as a quote-unquote catch basin. Number 4, walang yung mga pagbisita daw. Sabi niya, engineer-based solutions are all band-aid solutions if the environmental experts will not be included. Ayan, basahin ko na lang yung pinakahuli. Ang sabi niya, also, yung mga nakaupo sa SK, mga kabataan, pangangalagaan nyo ba ang mga koneksyon nyo kaysa sa kalagayan ng taong bayan? Nahalal pa kayo kung hindi rin kayo buboses, makisangkot, bumoses para sa mga bayan. So, yan yung open letter naman. Open letter niya kay Mayor. I think may sinagot niya to o nagkaroon siya ng reaksyon. So, ang daming mga naglabas ng kanilang hinaing nitong mga nakaraan dahil nga sa patuloy na nararanasan po natin na pagbaha. Pero ang naman, normal naman na pag umulan ng malakas talagang babahayan, yung babaha. Ang hinahanap po nila at yung ine-expect nila at pinagdarasal ng lahat ay yung mabilis na humupa, mabilis na mag-subside. Parang dito sa sa mga kababayan po natin, possible na po itong Calasiao, Karanglaan, Mayombo,
Del Pilar Road. Passable na po yan at kanina nakita ko nga meron na po yung mga dyan na dumadaan, yung mga jeepneys, yung mga public utility vehicles, mga tricycle dumadaan na po dyan. Tubig pa rin. Hanggang sabi ko nga hanggang sa lampas ng Bulinaw Bank dyan sa Mayombo. Farther, hindi ko alam, hindi na kayang tanawin ng aking mata. Pero pwede na. Kung tricycle, yung ibang pagpababa walang problema, pero todo ingat. Yung paakyat, medyo, yun pa rin challenge pa rin yun, dahil loose na kasi yung mga bato-bato na nakalagay doon. Sana pagtuluyang humupa na ay ayusin ulit. At saka yung sa ano naman po mula sa, kanino ba, engineering ba o waste management, sana po iwalis yung mga bato na nasa taas, iwalis pababa, para naman hindi makadisgrasya. Ang tinutukoy ko po ay yung dyan sa may Perez, Mayombo, Del Pilar Junction. Passable na po yan. Pero ulitin ko rin, may tubig pa rin. Pero bumaba na. Unlike kahapon, mas mababa po ngayon. Dito naman sa Rizal Street, dito sa harapan ng Bedbox Hotel, may tubig pa rin po dyan hanggang sa may PUI. Pero pataas kasi yan hanggang Perez. So, dun sa may kanto ng Rivera hanggang sa Perez, wala na pong tubig. Pero alam po natin, ayan, binabati rin natin ng good morning pa rin sa ating mga kababayan, mga taga-barangay dito sa lungsod ng Dagupan at sa ibang lugar na lubog pa rin sa tubig baha yung kanilang lugar. We feel you. Alam po natin yung nararamdaman nyo dahil napakahirap yung nasa lubog sa tubig. Hindi lang yung paligid ninyo, kundi loob mismo ng bahay. Napakahirap po. Na everyday, lumulusong ka sa tubig. Wala kang choice. Kahit magsuot ka ng bota, kung mababa yung bota mo, hindi kaya. Pero dito sa lalawigan ng Pangasinan, kumusta na yung meron 1,700 na BHWs, barangay health workers, mula sa pang-anim na distrito ang nakatanggap na ng tulong pinansyal sa ilalim ng Ayuda sa Kapwa Kapos ang Kita program o kaya AKAP. At ang provincial government pumupunta po yan sa iba't ibang lugar para naman po eto funded kasi yan. And speaking about AKAP, payag ba kayo? Ako hindi eh. Agree ba kayo dun sa inanunsyo ng presidente? Inanunsyo niya kasi na yung para sa flood control projects ay ilalaan na sa AKAP. So, ito nga mga kaibigan, inanunsyo ng Pangulo kamakailan. Ito siguro yung pumunta siya dyan sa La Union. Inanunsyo niya na yung 36 billion pesos na ibabawas sa 2026 national budget ng DPWH para sa flood control projects ay ilalaan na lang para sa iba't ibang programa ng ehensya, programa ng DSWD para sa AKAP. Kayo ba ay amenable po dito? Hindi ako agree. Sabi ko nga nung Saturday, hindi ako agree. Kailangan pa rin yung pondo para sa mga flood control projects. Dahil hindi naman mawawala yung mga bagyo pag ulan-ulan. So yung river system, yung mga daluyan ng tubig, kailangan po ayusin yan. Kung naumpisahan na, kailangan tapusin o kaya dugtungan. AKAP na lang ng AKAP, tanggap na lang sila ng tanggap. Palagay ko hindi 50% ng populasyon ng Pilipinas nakakatanggap ng pondo mula dyan sa AKAP na yan eh. O ng financial assistance o kaya food packs, food subsidy, hindi naman lahat nakakatanggap. Baka wala pang 25% o kaya sabihin natin baka wala pang 40% ang nakakatanggap. Tapos 36 billion pesos na ibabudget sana for flood control projects ng DPWH tatanggalin na.
So imbis na flood control projects ng DPWH ay ilalagay na lang daw nila sa DSWD. So that's tummy food control projects. Kapag po ba kayo ay nakatanggap ng mga akap-akap na yan, ay okay na kahit kayo po ay lubog sa baha? Wag sana kayong magalit ha. Pero para sa akin kasi, alam po natin iba-iba po tayo ng pananaw at saka ng opinion. Pero para sa akin kasi, kailangan pa rin pong gawin yung mga flood control projects na yan. Pero kailangan lang tutukan maigi. Kung ano po yung sinabi, dapat nakatutok dyan. Yung sa compliance, sa quality, ayan, may quality control. Tutukang maigi pa rin ng DPWH dahil ayan na, nabunyag na nga yung mga anomalya. O di mas maging stricto. Ganun din yung iba pang mga ahensya, ganun din maging mapagmatsyag yung mga taga-barangay kung saan ginagawa. Hindi lang yung mga flood control projects, kundi ganun din yung mga iba pang infra projects. Kung kalsada man yung ginagawa o kaya drainage system, tignan nyo pong maigi. I-report sa kung kanino pwedeng i-report. Actually, pwedeng mag-report direct sa Pangulo. Merong hotline, di ba? Meron din yung marami. Pero itong nangyari kasi at nangyayari na investigation, napakalaking wake-up call ito at alam po natin na talagang magiging maingat na ang lahat. Hindi lang yung mga nasa DPWH, kundi ganun din lahat. So responsibility, lalo na nung mga taga-barangay, pag inumpisan yung project na tignan nyo, tama ba yung kanilang ginagawa? Dahil alam po natin na marami naman yung marunong na alam nila kung ano yung dapat na materialis na inilalagay kung kunyari para sa kalsada yan o kaya drainage system. Lalo na pag flood control, alam po natin iba yung lakas ng tubig, lalo na yung pagmalaki yung volume. Lumalawak yung ilog o kaya nag-iiba siya ng course o kaya ng daan. Pero kung malaking volume ng tubig ay talagang, you can just imagine yung rumaragas ang tubig. So kailangan pa rin ng flood control projects. Kailangan pa rin yan. Huwag po sanang tanggalin sa budget ng DPWH yung nasabing flood control project at hindi yung puro na lang band-aid solution din po yan Bibigyan tayo ng pagkain tayo. O yung iba, pero mas marami yung ulit-ulit na nakakatanggap, di ba? O head of the family, solo parent. Kung ano-ano pang sektor. Meron yung talagang yun na lang yung inaantay nila. Sadly, iilan lang, sa percentage, iilan lang talaga yung nakakatanggap ng ganyang mga ayuda mula sa DSWD, mula sa national government. Again, ulitin ko, ako po ay hindi pabor sa naging pahayag ng Pangulo na yung 36 billion pesos binawas nila sa 2026 budget ng DPWH na ito sana ay nakalaan sa flood control projects. Pero dapat talaga, yan, tuloy-tuloy pa rin yung investigation at kung ano yung parusa na nararapat para sa mga taong hindi lang binulsa hindi kaya ng bulsa inilagay sa bag, bayong, hindi na lang bayong, mga traveling bag, mga baleta, ay sana panugatan nila kung ano yung kanilang nagawa at the expense ng taong bayan. Good morning kay Ma'am Dina Ferreira, kay Baki Husay, kay Rodel Edadis Peralta, Zarlo Gonzales, Lynn Coronel, Troy Mora. Ito po yung mga nakatutok sa Facebook Live. Kay Dan Ramos, Jasmine Barcel Villamil, Ernesto Mosada Jr., kay Jane Jinky Alagadan, Jojo Bauson, Carlo Gracias. At sa iba ba, magandang umaga po sa inyo. Oras na po natin alas 6:55. Paalala muna mula sa ating himpilan. Orly in the morning. DWIC. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang naranasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Time. It is now 6:58. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad sagad. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Ride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko
awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Alas 7:02 na po ng umaga mga kaibigan. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Orly in the Morning sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire. And I think magkakasama po pa rin po tayo bukas in October 1. Ayan, nakalive po si Kaaron Orly. Kaya ang inyong lingkod, pansamantalang kasama niyo mula pa actually nung Friday. Pero ang regular program po natin, kasama si Kaaron Susan niya daw, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Todo Balita. Yan, namimiss ko na yung Todo Balita. Okay, di po ba merong create na Independent Commission for Infrastructure o kaya ICI si Pangulong Marcos na ang task nito ay investigate yung mga flood control projects. Lalo unang-una na dyan yung mga lumabas na kung hindi man substandard, merong mga multo, ghosts. At isa sa mga isinama po dyan, pero as ano siya, hindi po siya as member, kundi special advisor. Ayan, nag-resign na po dyan si Mayor Magalong ng Baguio City. So ito naman yung reaction ng Malacanang. Sabi dito, Malacanang expressed regret over the resignation of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the Independent Commission for Infrastructure as a special advisor but emphasized that the body shall continue its work in ensuring transparency and accountability in government infrastructure projects. Sincere kaya ito? Sabi dito, it is unfortunate Mayor Magalong resigned. Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez said in a statement on Saturday, Magalong resigned as special advisor to the ICI o kaya Independent Commission for Infrastructure in a letter addressed to President Ferdinand Marcos Jr. on Friday. Gomez stressed that the public's trust in the ICI is larger than any individual and underscored the importance of allowing the Commission to carry out its duties without political interference. Dapat lang. The demand of the Filipino people from the Independent Commission for Infrastructure is higher than any one person.
The commission, made up of distinguished professionals with unassailable integrity, has hit the ground running on day one. The palace respects the autonomy of the commission. Let's allow them to do their job and deliver on the mandate, sabi pa nito. The ICI, established under Executive Order Number 94, issued on September 11, is tasked with investigating anomalies in multi-billion peso flood control infrastructure projects in the last 10 years. Sa kanyang pang-apat na SONA during his 4th State of the Nation address o SONA last July 28, President Marcos himself exposed the corruption in the implementation of flood control projects and expressed anger that ordinary Filipinos suffer from recurrent flooding during heavy rains. But actually, di ba? Part of that State of the Nation address o SONA, pinagmalaki niya yung mga flood control projects, di ba? Under his administration. But unfortunately, talagang nasampal siya ng todo-todo dahil sa several weeks after bumagyo ng pagkalakas-lakas at ang tindi ng baha sa Bulacan, sa iba pang lugar, kontra kung saan andon yung mga flood control projects. May iba kasi kinu-question, baka napapabayaan na ni Mayor Magalong yung yung trabaho niya as mayor ng Baguio City. Pero sabi niya hindi nako-compromise yung kanyang trabaho dahil na hindi naman everyday na nasa commission siya dahil naman siya. Alam niyang i-manage yung kanyang oras. Pero 'di ba, there was a time may mga reports kasi na parang pinapa-review ni Pangulong Marcos, i-review yung appointment ni Magalong, yung designation niya or appointment niya as a special advisor. Mabilag nagduda. Parang tingin ko lang, bakit biglang nagkaroon ng pagdududa? Samantalang, dapat yun before his appointment as a special advisor, napag-aralan na nilang maigi, di ba? Pero yun, nag-resign na siya, pero sabi naman ni Mayor Magalong, tuloy pa rin yung kanyang advocacy kontra sa korupsyon, lalo na ito, kailangan ng taong bayan talaga yung honest to goodness na mga implementation ng mga projects. Ang daming nadidiscover na mga anomalies. Meron pa yung isa, hindi ko alam kung nabasa nyo yon. Nakita nyo yung Facebook. Mga bikers, makyat sila somewhere sa, I think, Visayas ba? O Mindanao. Akyat sila. Mga hiker, hindi ba pala biker, mga hiker. Nakita nila may isang karatula na sa paligid nito napakataas na yung mga damo, natatakpan na. Alam niyo yung pag may project, 'di ba? May nakalagay doon kung ano yung project. DPWH billboard 'yon. Ano yung project, how much, sino yung contractor, duration, etc., etc. Asan yung proyekto? Natabunan na ng mga damo. O parang gano'n, 'di ba? Kasi kung malala yung lugar, sila lang nakakaalam. Yung proponent, DPWH, implementing agency, at iba pa. Yung mga tao, dahil malayo yung area, natural, hindi na nila alam yon. Isa pang balita, ito po kinumpirma ng Philippine Coast Guard of PCG na isang mangingisda sa Palawan ang nakadiskubre ng debris na hinihinalang bahagi ng isang rocket na inilunsad ng China kamakailan. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang debris ay natagpuan sa katubigan malapit sa Barangay Funda sa Bisukay Island. Ayon pa rin sa Philippine Coast Guard na September 16, 2025 nang magsagawa ng rocket launch ang bansang China na kinasasangkutan ng isang Long March 2C rocket na may Huangzheng-1S upper stage. Ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng China sa space exploration, kabilang na ang satellite deployment at technological advancements.
Kaagad namang pinagbigay alam ng punong barangay sa Coast Guard sa Eastern Palawan ang pagkakadiskubre sa hinihinalang rocket debris at nakatakda na ring ipadala ng Philippine Coast Guard ang naturang debris sa Philippine Space Agency para sa pagsasagawa ng detalyadong pag-analisa, verifikasyon at assessment sa pinagmulan at komposisyon ng nasabing debris na nakuha na diskubre ng isang mangingisda. At kaugnay nito, hinikayat ni Coast Guard District Commander Commodore Neil Ascuna ang mga residente ng Palawan na manatiling vigilante at kaagad na iulat ang mga otoridad kung may mamamataan silang hinihinalang rocket debris. Babala niya, ito ay mahihatid na panganib dahil sa pagiging potensyal na safety hazards. Yan po yung palaging sinasabi, anuman po yung pinalipad, babagsak at babagsak po yan. Hindi po siya mananatili sa kalawakan. Parang yan, pinalipad ng China. Pero yung debris niyan kung saan-saan babagsak. Maiko-connect ko lang yan sa baril, sa bala. Yung iba kasi, yung katuwaan ba nila pag may selebrasyon, yung manlastog, paputok ng baril, pataas naman. Ay, saan ba pupunta yung bala na ipinalipad mo sa taas? O, di ba, bagsak din yan. At ang masaklap niyan, kung tatama sa bubong, tatama sa tao, ay disgrasya talaga. Laman pa rin siyempre mapahayagan yung patuloy na committee hearing sa Senado na nagkakainitan po yung mga miyembro ng committee, miyembro ng Senado sa mga informations na sinisawalat ng kanilang mga guests, ng kanilang mga witnesses. Pero ito naman mula naman kay Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., siya po, ang sabi po niya ay lahat ng public funds ay pakikinabangan, will be for the benefit of the people. At tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. Ayan na naman, ang daming magiging reaksyon sa ganyang mga statement. Pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. Will the AKAP, the ayuda enough? Ang sabi po ng Pangulo, titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na bahagi ninyo, na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. President Marcos said, ito yung kanyang mensahe doon sa Gonzaga People's Gymnasium kung saan pinangunahan niya yung distribution ng assistance sa typhoon-affected residents and farmers doon sa Cagayan. Eto eto yung sinabi ng Pangulo, dapat ganyan din ang iba pang mga officials, elected officials. Ang sabi ng Pangulo, kami po kung tawagin ay custodian lang, tagabantay. Tagabantay lang kami sa pera ninyo, hindi amin yan, sa inyo pa rin yan. Kaya mga kaibigan, dito sa iba't ibang lugar, sa lalawigan ng Pangasinan, La Union, Ilocos Region at sa iba pang lugar sa buong Pilipinas. Ayan na, mismo ang presidente na in-emphasize niya, sila ay custodian lamang, tagabantay ng pera ng taong bayan. Kaya kung ano man yung mga ayuda na natatanggap ninyo po, sino man yung andon na present ng distribution, hindi po yan galing sa kanya, galing din sa taxpayers, galing din sa taong bayan, sa pamamagitan ng mga taxes na binabayaran, ginagamit ng gobyerno yung pondo na yan para ibalik sa tao sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo. Sa dagdag pa ng Pangulo, sa amin ang responsibilidad, kami po ay kung tawagin ay custodian lang. Tagabantay lang kami sa pera ninyo, hindi amin yan, sa inyo pa rin yan. Ayan, pahayag ng Pangulo doon sa Cagayan. Pero sa amin ang responsibilidad, ang katungkulan
na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, para maging mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya, para po sa pagpapaganda at pag-usbong ng ating ginagawa na binubuo ng Bagong Pilipinas. So yun po. So dapat pag-distribution, okay, andyan na. Nagkaroon ng validation, meron ng listahan, na kung minsan yung listahan na yun, meron pa rin yung mga nakakasama na hindi dapat at yung mga dapat ay hindi na isasama. Pero, sana pagdating ng distribution, kung ano po yung schedule, hayaan na kung sino yung mga in charge, magbigay ng oras. O, ganitong oras, 3:00, ito yung distribution area. Sana gawin yun, hindi na kailangan kung sino-sino pa ang dapat present. Importante, kung nabigyan sila ng stub, dala nila yung stub. Kung yung stub ay ipinadala dahil yung senior citizen ay hindi niya kayang pumunta dun sa distribution area dahil baha, o kaya hindi niya kayang maglakad, hindi niya kayang buhatin, ipinadala yung stub. Basta mayroong stub, ibigay na. Wala nang programa, wala nang mga magsasalita. Konting salita na lang, pagbibigay lang ng instruction. And then kung oras, distribute. Huwag nang pahirapan yung mga tao na mag-aantay pa ng 1, 2, 3 oras, mag-aantay ng siyam-siyam. Ang aming responsibilidad, sabi ng Pangulong Marcos, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, pero para mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya. Ayun po, ang dami pa ring lubog sa baha na mga kababayan po natin. Sana po kung ano po yung mga food packs, mga assistance na ibibigay sa kanila, sana mas mabilis na maibigay. Yung mga hindi na baha yung kanilang mga lugar, wala nag-subside na yung tubig, pero naapektuhan din naman talaga sila, sana bigyan din. Hindi lang yung underwater pa rin sa kasalukuyan, ang kanilang mga bahay ang bibigyan. Dahil maganda ang sikat ng araw, ayan, disco-disco na lang, stretching, kung hindi pa kayo nakapag-exercise. Wilma Cabico, good morning. Kay Rosalina Aquino, Mirna Tejada Esteves, kumusta po kayo? Ayan, si Jane Jinky Alagadan, nabasa ko na. Kay Panod Operanya, Cecilia Morante, Renato Hovillano, Sir Roberto Dimar, good morning. At kay Ma'am Araceli, may pasok na po ba sila? Kay Benca Vovillanos. Jojo Bamuson, kumusta na po kayo? Kay Atsikora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubeng. Hindi na nakikinig kasi busy na sila si Marie at saka si Nino dun sa Doris Canteen sa Capitol Complex, Lingayen. Kay Dennis Sindanya at Baby dyan sa Highlander, Mayombo, at mga kabarangay ko dyan sa Mayombo, good morning. Dyan sa may PNR, good morning po sa inyo. At panawagan po natin sa barangay officials ng Mayombo. Ayan, meron pong nagtatapon ng kanyang basura dun sa may gilid ng dun sa dulo ng PNR Road, sa isang side, sa kanto ng PNR Road at saka Del Pilar. May may araw, may oras ng pag-pick up ng basura ng mga nagpi-pick up ng in charge sa basura diyan sa Mayombo. At dapat 'yon nakasupot. Ay ginagawa niyong tambakan yung gilid na yon, wag naman po sana. At tignan nyo, panawagan kay Kapitan Kurameng, barangay officials ng Mayombo, yung mga taga riyan sa PNR, makikita nyo dun sa kabilang dulo. Tinatambak nila yung kanilang basura doon. At hindi nila pwedeng maikaila dahil may mga kasamang mga kanin. Hindi porke may basura doon, dagdagan nyo. Wag naman po sana. Maging responsable po tayo. Ayan, sa mga pila-pila na yan, ng mga ayuda, mga food packs, relief packs, ayan, meron namang listahan at meron naman po silang mga stub, claim stub.
yung stub na yan, kinakailan kasi para maging mas maayos. At kung sino yung recipients talaga, sila yung makakakuha. Kasi kung walang claim stub naman, ay labo-labo na yan. So kasama sa mga pumipila, ay syempre may mga buntis, may mga persons with disabilities, mga PWD, mga senior citizens, etc. etc. So kung ano sana yung oras, pwede namang simultaneous actually yun eh. Lalo na ngayon sa mga areas na dry land, ayan, pwedeng simultaneous. Wala nang antay-antay ng kung sino-sino pang magsasalita. Ibigay na. Parang gutom na gutom niya yung tiyan ko. Parang hindi ako kumain kagabi. Ulitin ko mamaya mga kaibigan, atin pong makakasama si Sir Joseph Manuel, ang Head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 1 at si Ma'am Luvel Valenzuela, LHIO Coordinator, Membership Section ng PhilHealth Regional Office 1. Actually, dumating na sila. Kaya magbe-break muna po tayo. Ang oras alas 7:21 ng umaga. Babalik po ang Early in the Morning. Kaasama niyo po, Karen Liway Manantani, Paragile. Early in the Morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatarisikot. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi yung 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Magaandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Okay mga kaibigan, oras na po natin, alas 7:29 ng umaga, eksakto in punto, advance ng 1 minute. Sinasabi ko kasi kanina, 7:30, makakasama natin yung mag-guest natin mula sa PhilHealth. Pero kayo pa rin po ay nakikinig sa ating Orly in the Morning. Sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro, kasama nyo pa rin Liway Manantani para Giren. Gaya ng sabi ko po kanina mga kaibigan, may guest po tayo. Guests, dalawa sila mula sa PhilHealth.
si Ma'am Level Valenzuela, LHIO Coordinator. Mamaya kung anong ibig kong sabihin ng acronym na yon. Membership Section ng PhilHealth Regional Office 1. Good morning, ma'am. Yes, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po. And good morning, Ma'am Liwan. At syempre si Sir Joseph Manuel, eto suki po ng mga media practitioners, ang head ng Public Affairs Unit, PhilHealth Regional Office 1. Sir, good morning. Yes, good morning, Ma'am Liway, Masanto siya Kabusan, Pangasinan. Good morning, Region 1. Ayan. Region 1, Dagupan, kagaya ng ibang mga taga-Dagupan, yung opisina ng PhilHealth, nasa Old Divinesha Highway, binaha din po sila. Kaya, kumusta po kayo? Paano nagwo-work ang mga taga-PhilHealth Regional Office 1? Yes, Ma'am Liway, no? Umpisa nung ang ating mga kasamahan po ngayon, mga empleyado po ng PhilHealth Region 1, kasama po ang ating Local Health Insurance Central Pangasinan dito po sa second floor po ng BHF Mayumbo po, ay naka-schedule po tayo for a work from home arrangement kasi talagang sa harap ng opisina medyo hirap po talaga ang pagpasok ng ating mga kawani dahil po sa dahil sa baha na dulot po ng ating mga bagyo po na lumipas. Kaya pinag-agreehan po ng ating committee po yung ating pag-arrangement po ay work from home arrangement po tayo. Pero sinisigurado pa rin po natin na ang ating mga kliyente po ay na-assist po sila online using our official Facebook page na PhilHealth Ilocos 1 Region. At bukas pa rin po ang ating mga tanggapan po sa Alaminos, sa mga Taram, San Carlos, saka Ordaneta City po. Yeah, nabanggit po yung BHF dyan sa Mayombo. Tubig pa rin kasi dyan eh. Tagal mag-subside. Taga Mayombo ako eh. Tagal mag-subside ng tubig. But anyway, kumistahin po muna natin kung ano po yung mga programa po ng PhilHealth at ano po ba yung LHIO, Ma'am Lovell? Kanina hindi ko na-search kasi kung ano ibig sabihin noon. Yes, Ma'am Liwa, yung LHIO po ay Local Health Insurance Office. So, yun po, Local Health Insurance Office Coordinator dahil ako po yung take charge doon sa coordination sa ating local health insurance offices, sa lahat po ng mga ibababa from the regional office, sa lahat ng programs natin, kung ano ng update, yung status ng implementation sa ating mga LHIOs po. At gaya nga ng nabanggit ni Sir JM kanina, although work from home po kami, idadagdag ko lang po na tuloy-tuloy naman po yung ating serbisyo dahil una po meron naman tayong online registration via the PhilHealth member portal doon po sa aming website na www.philhealth.gov.ph. So, pwede silang mag-register po doon online, pwede rin silang mag-print po doon ng kanilang member data record. At ganun din po, ang ating payment naman po para sa ating mga voluntary members at self-employed ay pwedeng gawin through GCash app naman po. Kasi ang kaigihan ngayon ng mga modernong pamamaraan, you need not travel. Pwede na sa kung asaan ka via online. Opo, ma'am. Tama po yan. At yun nga, pinakamalapit siguro na office namin dito na bukas ngayon is yung local health insurance natin sa Ordaneta na nasa CB Mall naman po sa 3rd floor. So, kung talagang kailangan na pumunta sila doon, ay pwede naman po doon dahil ang Ordaneta naman is hindi naman po siya bahain, so accessible po siya. At syempre meron din po tayo para sa mga na-confine naman na mga kapatid po natin or mga member or kanilang dependents ay meron naman po kaming tinatawag na electronic member registration record and registration amendment, yung ating EMRA. So, kung kailangang mag-update yung isang pasyente na na-confine ng kanyang record sa PhilHealth, ay makipag-ugnayan lang siya doon sa in-charge ng PhilHealth sa loob po ng hospital at sila na po ang mag-a-assist at magpa-facilitate ng update niya via doon sa tinatawag nating EMRA po. Kaya hindi na nila kailangang pumunta sa ating mga opisina. Alam niyo, ang laking tulong po niyan kasi unlike before na kailangan physical pumunta ka sa opisina for updating ngayon. Seconds na lang or minutes, makukuha mo na whatever update. Any update sa iba pang mga programa, Sir Joseph? Yes, Ma'am Liway, ang ating programa na talagang
hinihingi din namin ang suporta ng ating media partners at lahat po ng ating ahensya ng gobyerno ay ang pag-implementa po ng ating rebranded na primary healthcare benefits po natin. Ito yung ating dating konsulta na ang tawag po ngayon ay ating YAKAP, yung PhilHealth YAKAP o Yaman ng Kalusugan Program, na kung saan talagang expand natin ang ating pagbibigay ng preventive healthcare sa ating mamamayang Pilipino. Bakit pa ni-rebrand? Parang ano na yan, kumbaga, nasa consciousness na ng tao yung e-consulta na term. And then, now, YAKAP. Talaga mapagmahal, no? Apo. Kasi po yung ating konsulta, yung ating konsultang sulit at tama, parang ang notion kasi ng mga tao, mga mamamayan, para magagamit mo lang ang ating benepisyong PhilHealth na preventive healthcare pag magpapakonsulta ka. So, itong ating rebranding na YAKAP, that's PhilHealth YAKAP, Yaman ng Kalusugan Program, kasama kasi yung plus gamot saka yung 6 na cancer screening test na ibinibigay ng libre sa ating mga accredited na facility ng PhilHealth. So parang para po mas ang gustong mensahe ng ating PhilHealth ay kahit na tayo po ay healthy or ay may sakit, may nararamdaman, healthy po, ay kailangan pa rin nating magpa-check or magpayakap gamit po ng ating preventive primary healthcare na PhilHealth YAKAP. So paano yun? Nung mga nakaraan, nakapag-enroll na sila sa e-consulta. And sa probinsya, yung naging campaign po ng provincial government, yung G-Consulta. So, with this rebranding, ano pong magiging epekto nito? O ano yung gagawin para dun sa mga earlier enrolled na sa e-consulta? So, parehas pa rin po yan, ma'am. Kasi ang ating YAKAP, ito po ay continuation lang kasi siya. Nirebrand lang po natin dahil gusto natin parang expand lang yon yung ating benepisyo. Kasi sa ating PhilHealth Consulta, nandun po yung ating prime check-up, nandun din po yung ating 15 na laboratory test or diagnostic, saka yung 21 na gamot. Pero sa rebranded na YAKAP, meron po tayo, nandun pa rin po yung ating check-up, nandun pa rin po yung ating 30 na laboratory test na lang siya, at kasi yung 2 kasi nandun na siya sa 6 cancer screening tests. At yung ating 21 na gamot, magiging 75 na gamot na siya. Pero sa ngayon, dahil nasa transition po tayo, kung ano po yung konsulta, ay ganun pa rin po yung pag-avail natin sa ating YAKAP. Kasi up to December 31, konsulta pa rin ang ating ini-implement hanggang mayroon na tayong accredited na gamot facility. Ito yung ating mga pharmacia or botika na magpapa-accredit sa PhilHealth na magkakaroon ng additional na 54 kasi 21 ibibigay pa rin po ng ating YAKAP clinic or konsulta provider, pero yung 54 pag may accredited na, pwede nang kunin ng libre sa ating mga gamot facility. Ganun din, pag may accredited na tayo sa ating lugar ng ating magbibigay ng ating 6 cancer screening test na i-discuss po natin mamaya, ay pwede na rin nila magpa-screen ng cancer para po ay ma-prevent po yung mga cancer tulad ng ating breast cancer, lung cancer, liver cancer, colon rectal cancer, na ito po hindi diagnostic, kundi kung may family history kayo, i-refer kayo dapat ng ating YAKAP physician sa ating facility na accredited for cancer screening. Pero for next year, lahat po ng gamot po ay hindi na ipoprovide ng ating mga konsulta provider o yung mga YAKAP clinic dahil ito'y makukuha na po sa ating mga accredited na gamot facility or mga pharmacies na accredited ng PhilHealth. So, yung problema na sinasabi nilang walang gamot or nagpapacheck up kami sa mga health center, nagpapacheck up kami sa mga municipal health office or city health office or mga district hospital na walang gamot, hindi na po magiging problema dahil may accredited na tayo na gamot facility na magbibigay ng ating nakalista na 75 na gamot. Ganon din, yung mga accredited na hospital na sila po for cancer screening, makukuha po yung ating cancer screening test ng libre. Okay. Ibalik ko lang po doon sa PhilHealth membership coverage. So, kung member ka, na ospital ka, ayan, meron kang coverage po doon. Pag hindi ka naman nakapagpa-rehistro pa as member, meron naman po yung tinatawag na sa EMRA. Sa ospital mismo, sila nang gagawa ng paraan para
makapagparehistro at makover ka ng PhilHealth. Opo, ma'am. Tama po. And now with the e-consulta naman, ibang registration, and now with Yakap, yung rebranding nga. Kaya lang, parehistro ka, mag-member sa Choice Hospital mo or Choice Yakap Clinic. Opo. So, hindi kunyari, taga-Dagupan ako, nagbakasyon ako somewhere, kunyari sa La Union, just so happen, nagkasakit ako doon, kailangan kong ospital, okay, magpa-check up. Pero yung registration ko for e-consulta or Yakap Dagupan, can I use it there? So, yun yung tanong. Kasi Choice Clinic dapat. Okay, hospital. For the Yakap benefits po, kung saan po tayo nakarehistro, doon po natin pwedeng i-avail yung ating Yakap benefits. Kasi po, once na nag-register ka sa isang Yakap clinic, nakalock-in po yun ng 1 year. Okay. Yes. So, for instance, nag-register ka ng February this year. So, hanggang December 31, 2025, nakalock-in doon na naka-register ka sa Yakap Clinic na yon. But, kung hindi ka satisfied sa naging service sa'yo nung Yakap Clinic na yon, or sabi natin, nagsara siya or nagkaroon ng problema sa accreditation niya at na-suspend, pwede ka namang lumipat po. Or kung talagang ayaw mo lang, kung hindi ka talaga satisfied, pwede kang lumipat sa 4th quarter ng taong kasalukuyan. So that will start October? Yes, ma'am. Tama po. So, kung naka-register ka kay Yakap Clinic A this year, tapos next year gusto mong lumipat kay Yakap Clinic B, dapat this October, November, or December, nag-i-initiate ka na po ng transfer. Through sa aming opisina, magsasubmit ka rin po ng ating PQRF na nakalagay doon kung saan mo gustong lumipat. So, doon lang po natin pwedeng i-avail yung ating Yakap benefit doon sa Yakap Clinic kung saan tayo nag-register. But for other cases, yung ating mga inpatient benefits, hospitalization, kahit saan naman po, pwede natin i-avail yung ating benepisyo. And for the gamot naman, yung gamot naman po is, yun ang maganda dun sa gamot natin na benefit na kasama ng Yakap. Pwede pong i-avail yun kahit saang gamot provider. Basta accredited. Basta accredited siya as PhilHealth gamot po. Opo. So, parang yung yung transfer. Parang kunyari ako, nagpa-check up ako sa health center. Tapos pansin, ba't ang haba ng proseso ngayon? Pagdating sa dulo, bakit ang tagal ng proseso ngayon? Unlike before, kunin lang yung vital signs, etc. Tapos, nirehistro ka na pala. sa e-consulta. Sabi nyo, doon sa kabila ang gusto ko eh. Kaso na-rehistro ka na nga kasi lab test ka. Mas gusto mo doon sa mas marami silang services. So, papasok, last quarter pwede na. Yes po, Ma'am Liway, no? So, ang pagpapatransfer po natin ay October 1. So, automatic po maitatag yun sa system, sa ating mga tanggapan. Pwede po tayo magpa-transfer. Pero effective January 1 of 2026, pwede na kayong pumunta doon sa inyong piling Yakap Clinic. Kaya nga pinapaalalahanan natin lahat po ng ating mga miyembro, kasama na ang kanilang mga legal na dependents na kung sakaling may mga medical consultation, kasi yun ang mga ginagawa ng mga ilan, na may mga forms na pinapipil sa inyo o kahit na yung ating mga barangay health worker na umiikot na nagkumukuha ng ating mga medical profile. Yun po ay ang tinatawag nating mga first patient encounter na po yun. Once na pumirma po kayo, nagbigay kayo ng consent na kayo po ay marirehistro dun sa ating Yakap Clinic, automatic po na yung Yakap Clinic na yun ang magiging, doon na po kayo mag-a-avail ng inyong preventive healthcare. Primary healthcare na tinatawag o kay konsulta, laboratory at syempre yung gamot na 21 for this year, doon nyo po i-avail yun. Nakalock-in po kayo for the whole year. Kaya, napaka-importante, may mga iba, nakakaroon sila ng mga activities, sinasabay po nila yon. Kaya dapat maging mapanuri po tayo, wag po tayong basta-basta magbibigay ng ating mga PhilHealth number. The same time, wag po kayong pipirma, mas lalo makita nyo na PhilHealth Consulta Registration Form. Mga ganun po. Dahil once na pumirma po kayo, nagbigay na po kayo ng intent na kayo po ay doon magpaparehistro at doon magagamit ng inyong PhilHealth Consulta. Kasi ang binabayaran po ng PhilHealth ay 1,700 for the whole calendar year
po yun. And that's for the lab tests? Hindi po. Lahat na po yun. Lahat yung ating pagpapacheck up ng kahit na ilang beses, pagpapalaboratory na kahit na ilang beses as prescribed po ng inyong doktor, at yung ating 21 na gamot kung kinakailangan as prescribed din po ng ating doktor. So, once na binigay nyo po yun, pumirma kayo, or kahit na nagpa-first patient encounter lang kayo doon, automatic kasi bibigay na sa kanila yung 40%. That's 680 pesos. Then, yung ating... Kahit check-up lang? Yes po. Kahit na yung pagkumuha lang ninyo ng history, medical history po. Meron yung na silang, profiling. Meron na po silang 40% ng okay. 1.7. That's 680. So, matik na agad. Paglapat nung ballpen mo, 680 na po yun. Basta kinuha yung health profile mo kasi syempre bini-build up din po yung ating database ng health profile ng ating Pilipino. I-encode po nila yun sa ating system po kasi. So may admin cost din yun. The same time, kung magpapakonsulta kayo, that's performance-based, yung remaining ng 1,700, yung 60% naman kung magpapakonsulta kayo doon, maglalaboratory kayo, saka bibigyan kayo ng gamot kung kinakailangan as prescribed ng ating doktor or yung ating yakap physician. So yun po yung 1,700 na ito yung malaking bagay lalong-lalo na sa ating mga government facility, mga district hospital, rural health unit, dahil ang ninanais ng PhilHealth kay paano pumapasok tayo para sa parang financial health financing po tayo para po ma-improve ng ating mga health centers at ng ating mga district hospital, government hospital, ang kanilang mga facility para mas makapagbigay pa ng mas maayos na serbisyong preventive healthcare sa ating mga mamamayang Pilipino. Okay. Gusto ko lang i-clarify mga kaibigan ha. Hindi po nagbabanggaan dyan ang PhilHealth at saka yung mga health offices natin, health centers, yung mga health providers. Ini-explain lang po kung kasi may mga programa, may programa ang local government units, may programa ang PhilHealth para maintindihan nating maigi. Lalo na syempre pag sa munisipyo kasi unang pupuntahan mo talaga municipal health office o kaya city health office dahil alam po natin nandun yung libre. Kaya lang ito kasi meron tayong freedom to choose. With these programs, hindi naman po masama. Punta kayo ng health office. Kaya lang, doon ka na pumunta, registered ka sa iba, pero pumunta ka pa rin sa health office. Ano yung ma-avail naman po nila doon? Kung syempre, automatic naman yung check-up O hindi lang mapupunta doon yung 40%. Kunyari, naka-register na ako sa ibang health registered health facility, pero nagkataon, ito yung malapit sa akin na health facility, dito ako pumunta. They cannot refuse you. Nabigyan ka nung kailangan mong serbisyo. Opo, tama naman Ma'am Liway. Kasi una, yan naman talaga ang mandato ng ating mga rural health unit. Actually, a preventive, yung ating primary care, mandato nila yon. Although, kung hindi ka man nakaregister sa kanila, pero responsibilidad pa rin nila na ibigay yung serbisyo po para doon sa pasyente na nangangailangan. So, hindi naman pwedeng tanggihan, kaya binibigay pa rin naman po nila yung services. Yun nga lang, talagang for the yakap benefit, yung mapupunta sa iyo na capitation fund is talagang doon talaga sa provider kung saan ka nag-register, doon talaga siya binabayaran. Kasi ganun po talaga yung sa policy po ng yakap. Pero yung ating mga rural health center naman, syempre, ano naman yan, di ba? May mga binibigay naman ang Department of Health sa kanila na mga gamot, na mga laboratory, yung mga kailangan sa laboratory and others na pwede pa rin namang gamitin yon para sa mga pasyente na although kahit na hindi pa nakaregister sa kanila, basta constituents po nila. Plus the fact na naman, ang mga rural health units, mga health centers ng munisipyo o bayan, funded naman yan. May annual budget naman yan ng lokal na pamahalaan. Iba nga lang, kung yung sa YAKA program, kung ano man yung benefits doon, doon mo ma-avail kung saan ka nagparehistro. Choice, po yan choice clinic? Patient's choice po siya. It's a patient's choice. Pero pwede kayong magpa-check up kahit saan. Yung benefit lang na pupunta, hindi mapupunta doon sa kung saan kayo nagpa-check up na hindi naman kayo doon registered. Hindi po nililimit nito yung mga lugar na pwedeng kayong puntahan, pwedeng magpa-check up.
Just the benefits. Yes. Pero yun po, kaya nga po, dahil nga patient's choice, itong mga kapatid natin, mga miyembro, kaniyang mga dependents ay inaanyayahan po namin na talagang mamili talaga nung alam nila na kung saan yung pinaka-accessible para sa kanila. Importante kasi yung accessibility pag preventive ang pinag-uusapan. Kasi yung ating yakap, kaya nga na-rebrand siya from konsulta to yakap. Kasi pag konsulta, parang tsaka lang pupunta yung tao pag may nararamdaman. Yung kaya na-rebrand siya, isa yon is the yakap, ibig sabihin po talaga is wala ka mang nararamdamang sakit. Dapat, regular po na tinitignan ka ng iyong primary care provider para ma-ensure po na yung ating kalusugan ay nababantayan at kung ano man yung kumbaga yung initial pa lang na nararamdaman o na simptomas mo ay na-address na po kaagad at hindi na tayo humahantong sa malalang kondisyon o sa pagkaka-ospital. Yun naman po yung ating goal sa ating preventive services dito sa yakap. Kaya nga meron pa yung 6 na cancer screening test na kasama po dito kasi gaya nga ng sinabi ni Sir JM kanina, hindi siya gagawin kung kailang may cancer na yung tao, kundi kung doon sa, kaya nga ginagawa po yung health profiling, which is yun yung first patient encounter po natin. Yung sinabi niya kanina na health profiling, FPE is 680 na kaagad yun. Kaya nga meron po yun, ini-establish nila yung health profile ng isang pasyente para malaman nila kung ano ba yung kanyang family history with regards doon sa health, yung background nila. Kaya po, doon pa lang, alam na nila kung yung pasyente ay nangangailangan ng mga cancer screening na nabanggit po doon sa ating yakap benefit. Okay. Bago po tayo pumunta dito sa cancer screening tests na saklaw nitong ating yakap, may tanong po dito mula kay Ramil Velasquez. Sabi po niya, good morning po. Tanong ko lang kung indigent, active pa po ba sa PhilHealth? Yun yung tanong niya. Una po, so kung indigent member po siya, kailangan po i-verify yan. So, pwede siyang mag-message through doon sa ating Facebook page para po ma-check po kung valid pa siya for this year. Kasi meron po tayong iba't ibang sinatawag na indigent members. Una, yung ating mga 4Ps. Okay. Kung active 4Ps member po sila, tuloy-tuloy yan hanggat active 4Ps member sila. Meron din tayong mga NHTS, PR yung ating mga listahanan po. Etong NHTS, eto yearly po talaga yung pag-renew natin dito. Depende doon sa kung sino yung mga batches na naman na i-renew. Every year po yan, binibigyan po kami ng listahan kung sino yung mga i-renew. So, kailangan po talagang ma-verify yun through sa aming system kung active pa siya o kung nasan ba siya, kung 4Ps ba siya, NHTS ba siya, yun po. Pero kung yung mga nakuha naman niya dati na point of service, meron ho kasi tayong tinatawag na point of service for financially incapable. Ito po ay binibigay doon sa hindi siya 4Ps member at hindi rin siya kasama sa NHTS, pero na-confine siya, pero walang capability na magbayad. Binibigyan po sila ng PhilHealth coverage na active for that current year kung kailan siya na-confine, within that calendar year kung kailan siya na-confine. Usually, yung mga ganun po, yung mga coverage na point of service, ano po yan, nag-i-end po siya December 31 of the current year. So, kailangan talagang i-verify po yan sa system natin. Okay. Kami po ay, meron kami narunog-tunog. Sa ano po yan? Sa taas. Yes, Sir Joseph. Yes, ang maganda, Ma'am Liway, ang ating mga accredited po na facilities ng PhilHealth ay may mga kanya-kanyang health information system. Kahit na yung ating mga yakap clinic, so kahit na pumunta po sila, nagbigay lang sila, kahit na hindi PhilHealth ID yan, ng kanilang valid identification ID, at machi-check lang sa system po yan, makikita na po nila kung sila po ay active member ng PhilHealth. Kung renewed po sila, automatic po na ma-avail na po kaagad nila ang kanilang benepisyo. Pero kung sakaling sila po ay hindi na po, expired na po ang kanilang validity ng kanilang ID, sabi nga ni kasamang Lobel, pwede naman po silang i-assess ng ating mga social or medical social welfare officer sa ating mga hospital na may point of service na system.
once na sila po ay financially incapable pa rin, walang kakayahan magbayad pa rin ng kanilang PhilHealth premium contribution, automatic po na enroll pa rin po sila sa PhilHealth at makakapag-avail pa rin ng ating benepisyong PhilHealth sa kanilang napiling hospital. Pero kung sakaling sila po ay mahirap at kailangan nilang ma-admit, gusto nila sa mga private hospital at sila po ay mahirap, kailangan lang po sila kumuha ng ating Certificate of Financial Assessment na sila po ay financially incapable o walang kakayahan magbayad ng kontribusyon ng PhilHealth sa kanilang mga city or municipal social welfare officer at dalin lang po sa ating pinakamalapit na tanggapan ng opisina para po sila ay matag na under po sa ating point of service program para po hindi na sila magbayad ng ating PhilHealth premium contribution. Pero kung sila po ay may kakayanan based sa assessment po ng ating municipal or city social welfare officer, kailangan po nilang umambag ng kanilang PhilHealth premium contribution sa PhilHealth. Iyon po yung nasa batas po ng ating universal healthcare. Okay. Sir, paano naman po nag-adjust ang provincial government? Kasi alam po natin, yung last year talagang grabe yung kanilang pag-enrollment ng populasyon ng Pangasinan sa e-consulta at sinabayan po nila ng programa ng province, ito yung G-Consulta. And with the rebranding into Yakap, paano naman po nag-adjust ang provincial government ng Pangasinan? Sa ngayon po, dahil naka-transition po tayo, dahil po sa kaka-effect lang po ng ating gamot, no, yung sa pagbibigay ng gamot ng August 21. So, ganun pa rin po ang ating, kasi once na-registered ka, kasi naka-lock-in ka rin ng up to December 31, 2025. So, tuloy pa rin po ang pagbibigay ng ating mga konsulta provider or ang tawag po sa kanila ngayon ay Yakap Clinic ng ating benepisyong Yakap. So, ganun pa rin po yun. So, registration, babayadan pa rin po doon kung saan po ang piling Yakap provider o Yakap Clinic na napili at ganun pa rin po ang pagbabayad doon sa remaining ng ating 1,700 based on their performance sa pagbibigay po ng consultation, ng laboratory at ng ating 21 na gamot. Sa kasalukuyan po, ilan na po yung dito sa Pangasinan? Ilan na po ang clinics na accredited sa Yakap program? Sa ngayon, as of August 31 ito, 2025, mayroon tayong for Region 1, mayroon po tayong 190 na Yakap Clinic na accredited at ongoing pa, may mga nag-apply pa po na nagpapa-accredit. That's 169 po doon ay government at 21 po doon ay mga private outpatient clinic or hospital na nagpapa-accredit bilang Yakap Clinic. For Pangasinan alone lang po, 85 po ang ating accredited na Yakap Clinic. 78 po doon ay government at 7 naman po doon ay private na facilities. Sa pharmacies? Sa pharmacies po, ongoing po ang ating marketing kasi po kalalabas lang po ng ating implementation. That's effective August 21 lang po yung ating PhilHealth Circular. So, ongoing po ang ating pag-encourage sa ating mga pharmacies, mga butika. At ang magandang balita, may mga nag-apply na po na nasa accreditation and quality assurance section natin for deliberation and accreditation na po. Once na may ma-accredit na po, i-announce din po natin through our platform po, mga social media, at the same time sa ating mga radio station na mag-invite po sa atin. Kaya tayo nagpapasalamat po sa DWIC sa pagbibigay ng opportunity po para po yung mga may capability po na makapag-provide po ng ating 75 na gamot ay mag-apply lang po sa ating tanggapan. So, ongoing na po ang ating accreditation. Sa ibang mga lugar, may mga accredited na sila at may mga nakaka-avail na po. Ang magandang balita lang, kahit na ang Yakap position po ay nanggaling dito sa Dagupan, once na may ginamit po yung application natin na gamot application sa pagbibigay po ng prescription, makikita po yun nationwide sa lahat po ng accredited na gamot facility at pwede na rin tayo makakuha ng 75 na gamot na nireseta sa atin sa ating mga gamot facility kahit na saang lugar po. Mga kaibigan, napaka-iksi nung oras ha. Ngayon ko naisip, sana alas 7 na lang sinabi. Pero na lang 2 minuto bago mga alas 8, sana pwede pa rin po kayong imbitahin sa ibang mga araw. Ang dami pong tanong, alam po natin kahit kayo, ang dami niyong gustong maklaro. At alam po natin ang PhilHealth, at gusto rin nilang maiparating lahat sa inyo yan. Pero patapos na po yung ating oras. Pasadahan na lang po natin yung 6 na cancer screening test na sakop po ng ating programa.
So, para po dun sa ating 6 na cancer screening test, ito po yung ating mammogram, breast ultrasound, low-dose chest scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, at colonoscopy. Mhm. So, yun po ay kasama po sa ating 6 na cancer screening test na kasama doon po sa ating yakap benefit. Sa ngayong etong taon na ito ay yun nga po, inaanyayahan namin lahat ng mga pasilidad, yung mga, lalo na po yung mga accredited facilities na po, na makipag-partner sa amin at makipag-participate po dito sa ating cancer screening test para po mas marami ang pagpipilian or choice ng ating mga pasyente at mas marami silang pwedeng puntahan. So, pag meron na tayong accredited na cancer screening test provider at gamot, asahan nyo po na ipopost po namin yon o ina-anunsyo po namin doon po sa aming official Facebook page. Yes, Ma'am Liway, no, yung ating 6 cancer screening test, ang ating benepisyo po doon ay for mammogram, sagot ng PhilHealth ang 2,610, ang breast ultrasound ay 1,350, ang ating low-dose chest computed tomograph or CT scan po is 7,220 para malaman kung mayroon kang bukol sa lungs or for lung cancer naman po ito. Yung alpha-fetoprotein naman, this is for liver cancer naman, is 1,230 at ang liver ultrasound po is 960 at ang colonoscopy for detection ng colon rectal cancer is 23,640. Once na may accredited tayo na magbibigay nitong serbisyo, mga-avail po natin itong mga screening test na ito na libre. Ganon din po ang ating gamot ay maximum po na 20,000 for individual in a calendar year. So, kung halimbawa, next year na naman, that's another 20,000 na maximum. This is for maintenance, for diabetes pa, mga ganun po. So, covered po yan ng ating 75 na gamot. Okay, sadly mga kaibigan, tapos na yung oras po natin, pero imbitahin po natin sila ulit sa ibang mga araw dahil alam po namin, kailangan talagang maiparating po sa inyo at sa amin kung ano mo po yung mga dapat maliwanagan plus yung mga programs po ng PhilHealth. Siguro ano na lang ma'am, kasi susunod na yung sa Manila, DWIC Manila, kung ano pa po yung panghuling mga maibabahagi ninyo sa ating mga kababayan through dito sa ating programa. Opo, gaya nga ng sinabi ko kanina po ay inaanyayahan po natin yung ating mga parmasya, yung mga pharmacies, yung mga pharmacy, yung iba't ibang drugstores, at yung mga, kahit yung mga facilities natin na may mga parmasya na dun sa kanila mismo, na na makipag-participate po as provider engagement at magpa-accredit po. Ang kailangan lang naman po natin para ma-accredit sa gamot ay meron po silang FDA or DOH license drug dispensing facilities. So, FDA, DOH license to operate, yung provider data record po at performance commitment na makukuha naman sa aming website, certification of availability of gamot, yung mga nakalista po doon na gamot ay dapat sinecertify na available lahat doon, at certificate of compliance of IT kasi nga po mayroon tayong application na gagamitin, yun yung gamot app kung saan mamomonitor yung na-consume na ng pasyente at the same time, doon na rin sila magpa-file ng kanilang claim sa amin para po makuha yung kanilang benepisyo. And yung pag mga private facilities po, additional requirement lang yung ating general information sheet and articles of incorporation. Yun po, para po hopefully by the end of this year ay magkaroon na po tayo ng gamot facility na pwedeng pupuntahan ng ating mga miyembro at kanilang mga dependents po para sa kanilang mga maintenance at sa mga pangangailangang medicine na i-prescribe po ng kanilang yakap physician. Thank you very much, Sir Joseph. Yes, Ma'am Liway, no? Medyo ko ng oras natin. So, on behalf of our Regional Vice President na si RVP Dennis B. Adre, ang PhilHealth Regional Office 1 ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Liway, at sa ating station po na DWIZ Radio sa pamumuno po ni Sir Orly Navarro. So, magandang umaga po, Sir. Asahan niyo po at tulungan niyo po ang PhilHealth sa ating layunin na mabilis na pagbabayad ng ating benefit claims sa ating mga partner healthcare providers, patas na alagang patas sa lahat ng antas para sa lahat ng Pilipino at mapagkakatiwalaan, protektadong pangkalusugan na maasahan po ang PhilHealth. So maraming salamat magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, yan po mga kaibigan, si Ma'am Lovelle
Valenzuela, ang LHIO Coordinator Membership Section ng PhilHealth Regional Office 1 at si Sir Joseph Manuel, Head ng Public Affairs Unit, PhilHealth Regional Office 1. Di ka natanong yung gusto kong itanong na 60 billion. Ayun, na ibalik na po. Sa mga susunod na pagkakataon po yun, mga kaibigan. Antabayanan niyo po yung susunod na programa sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro at sa technical, Kaaron Richard Olanday. Nakasama niyo po, Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Orly in the morning. DWIC. Karamba. Sa aming news website.